Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, this universe. Magandang gabi po, good evening. Ben Paipon po sa ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators, inviting you now to join us. Alas 8 hanggang alas 10 every night, Mondays through Fridays po. Alas 8 hanggang alas 10. Today is April 20. Happy birthday to all birthday celebrants today and tonight. Gandang gabi po sa inyong lahat. Samahan na po ninyo ako at ihanda na po ninyo mga comments po ninyo at mga pananaw, mga reaksyon sa mga pag-uusapan po natin sapagkat may dalawang bagay po na dapat po natin pag-usapan ngayon. Una,
bakit po ginawa ng MMDA na ang biyahe po o kaya yung mga provincial buses po natin ay hindi na po makapasok sa Metro Manila from 5 a.m. hanggang alas 10 po ng gabi. Pwede lamang po silang pumasok alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Outside of that, hindi po pwede pumasok ang mga provincial buses po dito sa Metro Manila. Nagkaroon po ng kalituhan at pagkaabala ang ating pong mga kababayan because of this ruling. Mamaya po, pag-uusapan po natin yan. Ihanda po ninyo ang inyong mga komentaryo at mga reaksyon tungkol dito sa bagong kalatas, bagong direktiba po ng MMDA. Mukhang naubusan na po ng MMDA ng paraan para masolusyonan ng traffic sa Metro Manila. Kinikitil na po ang karapatan ng ating mga kababayan, mga mamamayan na makapagbiyahe po ng naaayon sa kanilang pangangailangan. No? At hindi po ito. Pag-uusapan ho natin yan. Ha? Mag-send po kayo ng inyong comments dito po sa ating Facebook Live, sa ating page, Broad Streamcast Communicator. Okay? And kung pwede lamang po, i-like at i-follow po ninyo itong page na ito. Eve M. Ramos is already watching. Good evening, ma'am. At dala-dala ko kanina sa Radyo Pilipino ang iyong mug, ha? Tumbler, oh, yung tumbler po na pinadala po ninyo nung ako'y mag-birthday, oh. At kailangan ko talaga ng tubig, eh. Ha? Kasi yung biyahe namin sa tanghali, mainit. So, kinakailangan ko. Meron akong tumbler. Nagtatumbling din ako sa Radyo Pilipino. Thank you very much, Ma'am Eve M. Ramos, Jomay Maymar. Magandang gabi din. Ha? Good evening, Jomay. Mary Ilagan. Good evening po, sabi ni Marie. Good evening po sa Ben, sabi ni Jomar. Good evening. Lilian Gabriel and Jimmy Tuplano, partner. Magandang gabi, Jimmy. Lilian Gabriel, Pastora Lilian Gabriel. Binabati ka ni Ma'am Lee. At nagpapasalamat sa pinadala mong ice cream ba ito? Mango ice cream. Oo. Binubuksan ni Madam Lee, no? Ang ice cream, mango ice cream na pinadala mo. Ha? Good evening, Lilian. Eve M. Ramos. Good evening po, Sir Ben. Your Honor, please, Miss Universe and Ma'am Lee, to all BSC family, stay safe po palagi. Ayan. Kayo rin din po dyan. Lalong-lalo na sa inyo dyan, Ma'am Eve, ha? I know na, Shanghai ka ba? Are you working there? Anyway, meron pong 10 Pilipino daw po ang infected with the virus already at hindi pa humuhupa ang bilang ng COVID yan sa Shanghai. Pero meron pong decrease ng konti, pero konti lang. In other words, medyo matagal-tagal pa po ito paghihirap ng mga taga-Shanghai. Angelica Paz, Ma'am Angelica, happy Wednesday po to all. God bless. More power to the whole BSC family. Sir Ben, Your Honor, peace and family, best universe. Salamat po kay Ma'am Lodi Lilian sa super sarap na mango ice cream. Ayan, mango ice cream ba talaga ito? Ha? Ito ho, dala-dala na po ni Ma'am Lynn ang gawa ho ni Ma'am Lilian Gabriel. Gusto bang ipakita yan? Ha? Gusto bang ipakita yan? Ayan, Okay? Thank you very much. Maraming salamat, Lilian Gabriel. Salamat po kay Lilian sa super sarap na mango ice cream
at mango ensaymada. Oh, salamat din sa inyo ni Ma'am Lynn sa mango sa sangkap ng mga ginawa po niya. Food technologies din pala si Ma'am Lodi. Ang galing. Yan, God bless po. Si Ma'am Lynn kasi ito ang nagpasimuno nito eh. Umakyat pa po sa bubong ng bahay nila. Nagasgasan tuloy ang kanyang kita. Ayun ako talaga, kinakailangan gamutin pa. Alright, mabuti na lang, hindi po nahulog. Dala-dala po niya ang tatlong bayong ng mangga. Ikabigat-bigat. Talaga naman. Kasipag. Ayan, meron pang padala si Ma'am Lilian ng mga choco at saka Advil coffee. Thank you very much. Lilian Gabriel. Ayan, Ma'am Mercy Ong, good evening, Kuya Ben, Paipon, and Ma'am Lynn. Stay safe and God bless po. Ingat po palagi. Shout out po kay Wilfredo Agustino. Lagi siyang mag-iingat po. Yan. Ma'am Wilfredo Agustino, good evening po. Sabi ni Ma'am Mercy Ong, Marie Ilagan is watching with you. Dali Vidal. Ma'am Dali, how are you? Kumusta si Ma'am Ferdy? Ganun din po si Jam. Sir Ferdy. Blessed evening po, Sir Tata Ben and Ma'am Lynn and to all BSC family. Nanonood na rin po ang Salaw family. Maaga po ito, Ma'am Jean. Good evening. Magandang gabi po sa pamilya. El Rodelio Militante is watching. Francis Carl. Francis Carl from Radyo Filipino, Tata Ben. Good evening, sabi ni Francis. And Pausa, good evening to Tata Ben and Christine watching na po. Ayan. Marlene Dumabon is also watching. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat na nanonood at nakikinig po sa ating programa ngayong gabi. Kanina po, nabanggit po natin ang issue tungkol dito sa MMDA kung saan pinagbawalan po ang mga provincial buses na pumasok dito po sa Metro Manila mula alas 5 ng umaga, 5 a.m. until 10 p.m. Hindi po sila po pwede pumasok sa Metro Manila. And they can only come in from 10 p.m. hanggang alas 5 ng madaling araw. Why is this so, Mr. MMDA? Bakit po ganito ang ginawa po ninyo? Isinaalang-alang po ba ninyo ang pangangailangan ng mga kababayan po natin na bumiyahe sa oras na gusto nila? I think this is human rights violation po ito. Mukhang nagpapakitang gilas ang MMDA. Bagong chairman po kasi ang MMDA. Pinalitan ho. Sino bang pinalitan? Si Mr. Benhar Abalos. Hindi naman po naggaganito si Chairman Abalos sapagkat alam po niya. May karapatan ng taong bayan na bumiyahe sa oras sa kanilang naisin. Lalong-lalo na, yung papunta ho kayo sa iyong sariling lalawigan. Wala namang problema po ngayon sapagkat level 1 pa rin ho ang halos lahat ng mga lalawigan at mga munisipyo sa buong kapuluan sa COVID virus. In other words, there should be freedom already of travel. Pero iba ang nasa isip ng MMDA. Bakit po kaya? I cannot understand. Nadidinig ko po ang daing ng mga pasahero. Alas 8 ng umaga, akala nila makakabiyahe po ng alas 8, kaya alas 9. Kasi every hour po, meron pong biyahe po yung mga provincial buses.
Sometimes kung marami po ang mga pasahero, 30 minutes gap, okay lang po yun, di ba? Mas mapagaling. Pero normally, 1 oras po ang pagitan ho, ang biyahe. At yan po kabisado ho ng mga pasahero po. Pero simula kanina ho, yung mga pasahero na nandyan na sa terminal, alas 8 po sila nandyan, alas 7. Napag-alaman po nila na wala pong bus sapagkat pinagbawal po ng MMDA. Anong meron? Makakasakay lang lang daw po sila pagdating po ng alas 10 ng gabi. Ito po ang malungkot. Oh. Ito po ang malungkot sa ginawa ng MMDA. Parang itinutulak ho ng MMDA ang mga pasahero na sumakay. Sumakay sa mga kolorum o kaya sa mas mahal na pasahe. Kasi yung mga pasahero ho, kanina ho, mga kababayan, dahil gusto nila makarating sa kanilang mga probinsya ho, sa oras na may appointment o mga yan, meron po silang pinaglalaanan din ho, they had to be there on time. Ho. Walang bus. Meron pong nag-aantay na mga kolorum, may nag-aantay po na mga ibang mga sasakyan. Oh. But you will have to contend with a higher transport fare. Yung iba po, hindi nila kaya. Hindi naman po mayaman ang mga kababayan natin na nasa lalawigan. Maliban lamang po sa iba. But this is what the MMDA has done to our people here in Metro Manila. Yung iba po, napunta lamang po dito para dalawin yung anak, kinakailang bumalik ko sapagkat meron po silang alaga mga hayop sa kanilang mga probinsya. Hindi po makalabas, hindi po makasakay. Bakit? Pinagbawal po ng MMDA. Ano ang dahilan ng MMDA at ginawa po ito na hindi man lamang po pinaalam beforehand sa ating po mga kababayan? So, mga kababayan, I don't know, please comment on this. Iparating po natin sa Kinakolan, I do not agree with this proposition by the Metro Manila Commission, Development Authority, na huwag papasukin ang mga provincial buses po dito sa Metro Manila from 5 a.m. to 10 a.m. Can you imagine the window hour? Grabe talaga ito, mga kababayan. Pinag-usapan daw po ng mga provincial buses ito. Pumayag naman daw ho ang mga provincial buses. Sa tingin po ba ninyo may magagawa mga provincial buses kung ito po ang gusto ng LTFRB, gusto po ng MMDA, gusto po ng mga pulis para magkaroon lamang po ng kaluwagan sa trafiko dito sa Metro Manila? I don't think so. Hindi po makakatanggi ang mga provincial buses. They are at the mercy of the authorities in Metro Manila. And mga kababayan ko, sumigaw tayo. Sabihin natin ang ating mga damdamin, lalong-lalo na po yung mga bumibiyahe po. Kinakailang bumibiyahe po sa Manila, balik sa probinsya very regularly ho. Hindi na po makakasakay ho ngayon kung hindi between 10 p.m. hanggang alas 5 ng madaling araw. Ano po ba ito? Bakit po nangyari ito? Please explain further, Mr. MMDA. Let me see, sandali lang. Edred Pedralbes is watching now. Junior Dal, ganun din po. Mel, paayong Martes sa gabi, kaninong tanan. Bakit Martes? Sa tanang mga tumatanaw sa programa, Your Honor, please. Ito si Mel Pinagsawaan mo na ako sa Espanyol, ngayon naman, Bisaya itong lingwahe mo. Ilocano sa tatabi. Eve M. Ramos, yes po, medyo matatagalan pa ang lockdown sa Shanghai. Kasi po gusto talaga nilang ipatupad ang zero COVID
sa buong China. Dito po sa place ko, hopefully, sa Monday, magre-resume na ang face-to-face classes. Wow, thank you very much. And I'm happy to hear that you're okay there, ma'am. Diba? Sana ho, magpapatuloy po yan na pagiging ligtas po kayo sa anumang karamdaman po dyan. Marlene Gobabon is watching. Junior Dal, Ed Pausa, good morning Taben. Miss Lynn watching na po. Ayan ho, marami na po tayong dito. Sandali lang, sabi ni okay, good morning bro and all of our viewers. And then Pedro Alves, Edna Ozaraga, good PM, Kuya Ben. Sabi ni Edna, good evening po. Hello po, Kuya Ben. Simple lang po yan, Tata Ben, sabi ni Mel. Pag may kolorum, may violation, may huli. At kapag may huli, natural may kita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi po yung huli kasi hindi nila hinuhuli yung yung mga kolorum. At kahit legal ho yung biyahe, yung halimbawa yung sasakyan, pero they charge exorbitantly, paring Mel. Yan ang problema ho dito. At hindi po kaya ng mga pasahero. Kasi ang budget po nila, limitado eh. They know their budget po eh. Alam po nila kung magkano pamasahe sa bus. Sasakay ko sila FX siguro. O kaya yung, ano ba yung tawag ko sa ibang mga biyahe sa probinsya. Mas mataas sapagkat wala hong pagpipilian ng mga pasahero. Kasi ginawa po ng MMDA, pinagbawal po ang biyahe ng mga bus. Tama po ba ito? Lourdes Mayra Navarro is watching. Good evening, ma'am. Gandang gabi po. Oscar Rivera Balsita is also watching. Christopher de los Santos, nanonood na rin po. Ed Pausa, correct ka dyan. Camel. Sabi ni Ed Pausa. Angelica Paz. Ala, bara-bara desisyon na naman ng MMDA po yata. Sabi ni Angelica. I hope they underwent the stakeholders analysis kung saan lahat ng concerned parties at pros and cons ng proposed action ay kinokonsidera. Pansin ko, sabi ni Ma'am Angelica Paz, nagagalit na si Ma'am Angelica, sandali ha. Pansin ko lang po, minsan di na dinadaan sa logical and scientific approach ang mga desisyon o policies na ipinatutupad ng pamahalaan. You're correct, Ma'am Angelica. Tapos pag pumalpak, another problem na naman. Magsasanga-sanga na po. Ayan. Buti pa mga citizens natin, mga ordinary citizens natin, alam po ang mga dapat gawin. Ang ating pamahalaan, parang bara-barabay po. You know what? This is what Madam Lady wants to introduce if ever she becomes the president. Kailangan ho dito ng private sector na kasama po sa anumang big decisions our government officials would undertake for the people. Importante. I wonder kung ang MMDA po ay talaga pinag-aralan ho ng gusto ito. Because I cannot imagine walang provincial buses na bibiyahe from 5 a.m. to 10 o'clock in the morning. Samantalang ang mga tao dito sa Metro Manila are all coming from the province. My friends, wala naman pong hindi taga-probinsya dito eh. Labas-pasok ko sila dito sa Metro Manila. Labas-pasok ko sa Metro Manila. Kasi nandito po yung trabaho nila siguro. Pero kalakal din po sila sa probinsya. I cannot understand. Anyway. Mag-comment po kayo dito, ha? Mag-comment po kayo at gusto ko pong marinig
kailangan may huli ang MMDA kasi ang MMDA, Metro Manila Daily Allowance. Okay ka, Jamel? Alex Torres, magandang gabi po, Sir Ben. Sabi ni Alex Torres, magandang gabi pa. Ay maganda pa kayo sa gabi. Alex, Mr. Torres, good evening. Christopher de Los Santos, Tatay Ben. Totoo nga ang chismis. Kapag eleksyon, mabilis ang pagsasagawa ng pagsasaayos ng kalsada. Pinapakinis na ang kalsada sa Maynila. Bakbak dito, bakbak doon. Sana makapal ang espalto. Dapat kasing kapal. Kasing kapal ng mukha. Galit na naman ito si Christopher Cayorme. Kasing kapal ng mukha ni Yorme. I was listening to the news kanina. Talagang binibida pa rin po ni Yorme ang kanyang panawagan na mag-withdraw na si Madam Leni Robredo. Hindi po ba siya hindi ba nakakalat na si Yorme? Hindi na nga siya pinapansin eh. Pati ang kanyang mga kasama ho sa press con, talagang iniiwanan na po siyang nag-iisa. Makapal talaga. I cannot understand why Yorme continues to bother Leni Robredo. Bigyan daw po ang mga kasama niya ng pagkakataon. Ang ibig sabihin ni Yorme ho dito, huwag ka nang tumakbo, Ma'am Leni, kami na lang kasi kami na lang ang kailangan. Sinasabi ho ni Yorme kanina dapat naman po ibigyan kami ng pagkakataon. I mean, natatawa po ako na nagagalit sapagkat illogical po yung yung demand ni Mr. Isko Moreno. Very illogical. He should, dapat tutignan na po ni Yorme yung pananaw po ng kanyang mga kasama sa press conference, all of them. Sinasabi na po na hindi po nila pinag-usapan even before the conference, yung withdrawal po, yung paghingi ng pag-withdraw ni Madam Leni. Even the vice presidential candidate ni Yorme, si Dr. Willie Ong, nahihiya man pong sabihin, pero hindi po siya makasang-ayon sa panawagang pag-withdrawin si Leni Robredo. No wonder, Leni Robredo, yung bang dinidisregard na lamang po niya, itong patutsada ho ni Yorme. Yorme, siguro mas maganda ho dito. Ituloy na lamang po ninyo yung pag-ungkat kung bakit ang BIR hindi pa po sinisigil yung estate tax, estate tax ni BBM. At bakit ho si Leni Robredo pag-withdrawin mo? Number 2 pa lamang ho ito, pero malapit na sa number 1. Bakit hindi mo pag-withdrawin yung number 1? At ano naman ang karapatan mo na pag-withdrawin yung may kakayanang lumaban, Bakit mo ipagpipilitan yung sarili mo kung hanggang doon ka na lamang ayon sa paningin ng taong bayan? Yan po dapat ang isipin ho ni Kaisko. Hindi po gawa ni Leni Robredo ito. Ang taong bayan ang tumatangkilik sa kanyang kandidatura. The people are pushing her to become the President of the Republic of the Philippines. You have no right, Mr. Yorme, na pigilin ang kagustuhan ng taong bayan. Is that clear? Is that clear, Yorme? Grabe na talaga ito. Hindi ko maintindihan. Napaka, I don't know, but in the past, tinitignan ko po ang karakter po ng mga kandidato. At one time, sabi ko, magaling ito si Kaisko. Kasi inungkat ko niya yung 203 billion pesos na estate tax ng mga Marcoses. Tama po siya, nakaisip po nun.
And humanga po ako sa kanya. Pero unfortunately today, grabe naman po. You have no right, Mr. Yorme Isko Moreno of Manila, to ask Leni Robredo to withdraw kung ito po ang gusto ng taong bayan. You have no right to say no to Leni's presidential ambition. Taong bayan po ang nagtutulak, Leni for president. Ikaw na po. Ayan. Ikaw na po. Ayaw nila sa inyo eh. Ayaw nila sa iyo, Mr. Yorme. Oh? O, hindi ka ba nahihiyan yan? Eh kung gusto sila sa gusto ng bayan na kayo po ang magiging pangulo, eh hindi po magda number 2. Si Leni Robredo, hindi po magda number 2. Magna number 1 ka pa. Pero ayaw ng taong bayan sa iyo, pinipilit mo at sinasangkalan mo si Leni Robredo. Ayop naman ang talaga naman. Ano yun? Meron tayong report na tatanggapin muna. Mula sa ating bagiting at poging reporter mula sa Batangas, Balaquino, Alaey. Nawala. Eto na. Construction ng groundbreaking sa mega pumping station sa Valenzuela City isinagawa na. Ano ba ito? Yun. Isinagawa na ng DPWH. Report mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitlan. Nes, good evening. Magandang gabi, Tata Ben. Maraming salamat sa iyong paturing na ako ay magandang lalaki. Ay totoo naman. Totoo sabi naman. Ni Marie. Totoo naman. Sabi ni Marie Ilagan, ako rin gwapo. Ha? Kaya habang ako ay I protest. I protest. Oo. I object. Siya, patuloy na natin ang report. Tuloy mo na. Magagalit si Marie. Oo. So, sa seremonya ng groundbreaking ng mega pumping station sa Valenzuela City ay pinangunahan ni na DPWH Senior Undersecretary Rafael Yabot, DPWH NCR Regional Director Nomer Abel Canlas, kasama si Congressman Gatchalian, DPWH Metro Manila District Engineer Ruel Umali ng Metro Manila District Engineering Office. Sa ulat ni DPWH Metro Manila District Engineer Ruel Umali kay DPWH NCR Regional Director Nomer Abel Canlas, ang konstruksyon ng mega pumping station sa Valenzuela City na ang benepisyaryo ay mga mamamayang kundi pati na rin ang kalapit na bayan sa May Kawayan, Bulacan. Samantala, pinaabot pa ni DPWH Senior Undersecretary Yabot ang mensahe ni DPWH Secretary Roger Mercado kung saan binigyan diin ang kahalagahan ng proyektong pang-infrastruktura tulad ng pumping station na nakasentro sa pagpapalakas ng katatagan ng bansa habang kinakaharap ng mundo ang masasamang epekto ng pagbabago ng klima. Mariin namang idiniin ni DPWH NCR Regional Director Nomer Abel Canlas ang mahalagang papel ng pumping station sa mga urban na lugar sa pagtaas ng presyo ng tubig at mas mahusay na pamamahagi ng dumi sa alkantarilya o mga dumi ng tubig para sa pagpapabuti ng daloy ng tubig, lalo na sa mga lugar tulad ng Valenzuela. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa Your Honor Place. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla ng Batangas, Balakilong, Alaey. Gandang gabi po, Padre. Good evening. Alright, tuloy-tuloy po tayo, ha? Nanonood rin po si Ginoong Kokok Giovanni Pinuela. Sir, magandang gabi po. At sabi po niya, good evening, Sir Ben. And hello to all. Ayan. Si Nestor Kagitla is also watching now. Of course, nadinig na po ninyo ang kanyang report. Marie Ilagan, sabi po ni Marie Ilagan, kaibigan po ni Nestor Kagitla. Ano bang tawag niya kay Nestor? Hindi naman parang manok na. ito ang comment ni Marie Ilagan, parang manok na putak ng putak at aso na ngaw-ngaw kasi wala nang pumapansin sa kanya. Nakakahiya siya.
isang mayor na ambisyoso, sasabihan ang VP na mag-withdraw. Ang kapal ng mukha. Ma'am, Sir Mayor, taong bayan na po ang nagsasabi nito, ha? I'm telling you, wala kang karapatan kahit ano pang nangyari ng mga nakalipas na mga panahon. Pinag-uusapan kasi noong araw, yung bang kakandidato ko ba o hindi pa? Di ba? Lahat naman kayo eh. No, hindi ako kakandidato eh. Hindi pa nagpa-file ng COC eh. When Leni Robredo did not yet file her certificate of candidacy, of course, sasabihin niya, wala pa po sa isip ko yan, pero pinag-aaralan ko. Ayan, pinag-aaralan. Sapagkat, the opposition in the country din, mga kababayan, pinag-usapan how to win the election. And they wanted a unified ticket, a unified political team, na lalaban kahit sinong kalaban. Unfortunately, those in the opposition, they did not see eye to eye. May kanya-kanyang ambisyon eh. There was no unification among the people in the opposition. That is the fact, Kanya anong nangyari? Nagkanya-kanya po silang kanya-kanya po silang file ng kanilang certificates of candidacy. Di po ba ganun? Sino bang nauna sa kanila na nag-file? Anyway, hindi ko na alam kung sino nang nauna sa kanila. Eve o Angelica, sino bang naunang nag-file ng certificate of candidacy among those in the opposition? Sino ho sa kanila? Hindi ko na alam kung sino sa kanila. Ito pinapangalandakan pa rin ng Yorme na hindi rin po kakandidato pagkatapos ko kandidato rin. Just na mahabang ginawa po. Anyway, sabi nga ni Marie, parang manok na puputak-putak at aso ng ngawkaw kasi wala nang pumapansin sa kanya. Nakakaya siya, isang mayor na ambisyoso, sasabihan ang VP na mag-withdraw at kapal ng mukha. Ginagalit po ninyo ang taong bayan kasi, Yorme. Pero kung tingnan po ninyo, ang epekto po nitong patuloy na pagngangaw ni Yorme, pati yung kanyang mga inaasahang mga supporters from the Muslim world, umayaw na ho sa kanya eh. O tignan ho niyo ito, Muslims in Samba Sulta, ito po yung, nadali, ahatsing lang ako. Ayaw tumuloy. Ito raw po yung sakit ng mga announcers na walang tobot. Pagka ikaw merong problema sa gusto mong mahahatsing ka, hindi mo mapipigil eh. Pasensya na ho kayo. Anyway, sabi, ito ho, mga Muslims in Samba Sulta. Ano po itong Samba Sulta? Zamboanga City, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Formerly, they were with Yorme. Nasa kanila ho si Yorme. Talagang supporters po ito sa Mindanao ni Yorme. Anong sabi po nila? We are withdrawing our support to the mayor of Manila for national interest. Kita na rin yan. National interest ang pinag-uusapan na po dito. As main reason for their decision, ito po yung kanilang sinabi kung bakit sila po ay mag-switch. There was a switch from Yorme, pumunta na po sila kay Ma'am Leni Robredo. Ito po ang sinabi po ng mga kapatid natin, mga Muslims. We believe that it's high time we make one historic selfless act by rallying behind Robredo. Ito po ang sinabi ni Sheikh Mahir Bustaham, Chair of the United Imams of the Philippines in Samba Sulta. Only Robredo
Ang sabi po ng isa pang sheik, only Robredo is the right person to lead the country. She is not discriminatory. Mabibigat mga statements po ito. Ito naman po ay nanggaling kay Sheikh Fahad Harris, President of Al-Manara Foundation. So these were the supporters of Isko Moreno. Volunteers po mga ito, mga kababayan. But because Yorme could not temper his ambition, nakita po ng mga Muslim brothers natin, kaya nag-switch po sila ng support from Yorme, napunta po sila kay Madam Leni Robredo. I hope Yorme will find a way para pag-aralan po ano bang tama ho sa panahon na ito na kailangan po natin ang tunay na leader at hindi po yung nag-lider-lideran at hindi po matemper, hindi po mapigil ang kanyang ambisyon. Mahalaga po ito sa ating po mga kabayan na pag-aralan po natin mabuti. De Los Santos Christopher, alam po kasi ni Yorme malakas si BP Leni. Landslide na naman si BP Leni sa lalawigan ng Marinduque. Ayun. Landslide na naman. Alam po ninyo lahat ng puntahan ni Ma'am Leni ngayon. Talagang overflowing of people. Yan ang nakikita po natin sa kanyang mga sources. And ito po yung volunteers po eh. Hindi po binabayaran. Hindi po sila binabayaran. Pagko sila po ang nag-aambag-ambag sa kanilang mga sarili para makabuti, makagawa ng mabuting bagay para magtagumpay po ang kanilang kandidato. This is the best of its kind in the Philippine politics. This only happened before the martial law, before the EDSA Revolution, after the EDSA Revolution, na nag-one-on-one si Marcos Sr. at si Cory Aquino. There were no political parties then. Only the people versus the politician. Ito, mga politiko, laban po sa taong bayan. Ang taong bayan po na kay Ma'am Leni Robredo. Pinag-withdraw niya si Leni. Sabi ni Mel Rodelio Militante, ang tanong, kung sakali bang mag-withdraw si Leni, makakasiguro ba siya na mananalo siya? Nakakasiguro ba siya na ang mga supporters ni Leni ay papanig sa kanya? Wala kayang supporters si Leni na papanig kay BBM sakaling mag-withdraw si Leni? That is the question. Pero the first question is, yung mga supporters ba ni Ma'am Leni kung sakaling mag-withdraw si Leni, pupunta po ba kay Kaisko o kay Norberto Gonzales o kay Ping Lacson? That's a very big no, mga kababayan. Nakaano na sila eh. Nakadikit na sa puso ni Leni Robredo mga kababayan. Meron pong unwritten attachment with each other the supporters of Leni and Leni herself. Hindi po pangkaraniwang attachment po yan sapagkat from the beginning na talagang lumalaki po ang mga suporta ni Madam Leni. Nakikita na ho natin talagang lumolobo po, dumadami po. At wala ho tayong naririnig na pera-pera po ang labanan ho dito. Hindi po. Sa ibang mga partido maaari pera-pera ho ang labanan. Kaya dumadami din po sila. Pero kay Ma'am Leni taong bayan po. This happened with Cory Aquino po noon mga kababayan. Wala akong laban si Cory. Ordinary housewife, namatay na ho yung kanyang mister, si Ninoy Aquino.
Pinatay ho dyan sa Manila International Airport ho. Sa tarmac ho. Siya po dapat ang lalaban ho eh. Pinatay. So, naghahanap po ang taong bayan. Sino ba ang pwedeng magpatuloy ho sa nasimulan ng oposisyon ng panahon na iyon? They turn their support to the housewife, Cory Aquino. At nanalo po si Cory. This is going to be repeated in this election, mga kababayan. Kanya pinipilit po ni Yorme na pag-withdrawin na siya na lamang daw po ipapalit. Wag naman ho, kais ko, Yorme, wag naman ho. You are not the vice president. Hindi mo nga tinapos ho yung mayorship mo eh. Hindi mo nga tinapos eh. If that is not a sign of super ambition, you cannot temper your ambition. Meron ka bang tinatarget talaga? Anyway, with due respect to my good friend who is fully supporting your nakikiraan lamang po tayo. Junior Dal, sa press con, yung 5 itlog, sino kaya ang pinakabugok? Junior Dal, tumigil na po yung 4 eh. Tumigil na yung 4, isa na lamang. Ito na po yung bugok talaga. Di ba? Hindi kaya? Ano sa tingin mo ninyo? Sabi po ni Marie Ilagan, si Yorme po! Kinukoy na talaga. Si Yorme po kasi ang baho ng bibig. Di ba ang itlog na bugok ay mabaho? Oh my goodness. Hell, mahina din ang utak ni Isko. Mahina sa math. Di ba niya naisip na sa politika, kinakailangan ang addition at multiplication at hindi subtraction. Politicians always talk about addition. Hindi nga po talaga subtraction. In politics, you need addition, you need multiplication. Never subtraction. Marie Ilagan, alam po ni Yorbe na ang number 1 ay si VP Leni. Kaya ganyan ang pinag-withdraw. So, he knows already that Leni Robredo is number 1. Kanya pinag-withdraw niya. O nga naman, Marie, tama kayata dyan. Dali Vidal, kung sakali pala maging president si Bugo, si Isko, madada pala yan. Parang babaeng putak ng putak. Hindi kanya mapigil ang kanyang bibig. My goodness, kanina ho, pinapanood ko siya. I think this is, pasensya na ho sa mga taga-tondo. Hindi naman po ganyan ang mga taga-tondo eh. Ang mga taga-tondo, hindi po putak ng putak. Laban kung laban, di ba? Wala nang salita, papanain ka na lang. Di ba? Okay lang po yun eh. Pero itong daldal ka lang ng daldal, ay hindi po ugaling taga-tondo. Yan. Mel Rodelio Militante, tatabi. Si Isko, artista na naging politiko. Pero sa totoo lang, mas magandang lalaki ka kaysa sa kanya. Talaga naman, telegenic ka nga eh. Walang kokontra, ha? Ay, nako talaga. Well, I love my own. Marie Ilagan, opo. Bayan ang gumagastos sa kampanya ni VP Leni. Nagbibigay kami ng aming kayang ibigay para panalo siya at si Senador Kiko. Yan ang
magandang asal talaga, mga kababayan. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ito ho ang ginagawa ni Marie Ilagan. Ito po ang ginagawa po ng iba po nating mga kasama. Huwag po tayong mababater ho sa ginagawang paninira ng iba. Focus tayo, sabi ni nga Lenny. Focus po tayo sa paglilingkod bayan. Okay? Ed Pausa, gumuho na ang ambisyon ni Isko na maging presidente. Nabanggit ko po kahapon sa super ambition ni Yorme. Hindi po niya namalayan na yung kanyang eroplanong sinasakyan. Lumampas na po doon sa runway na nabundol po niya yung ginagawa sa Phil ni Digong na bagok po ang kanyang puso. Mukhang nabaliw po yata. Na-discourage. Yan po ang mahirap pagka ang ambisyon po natin ay hindi po napokontrol. We have to control. It is not bad to aim for better, for the best, no? Actually, to aim for the best, no? Ito'y talagang dapat naman, no? Pero, magtira po tayo ng kaunting humility, ho, para hindi po tayo lumagpas sa runway at mabugok, ay mabagok ang ulo natin at mabaliw ho tayo. Mahirap na po yan. Pagka nabaliw ho tayo, mahirap na gumaling ho yan. Sakit na po natin. Lalong-lalo na ho, kung ikaw ay magiging president, ano na lamang po, kung baliw na baliw ka na sa ambition mo. A super ambitious person, walang katinuan po yun, maliban lamang po sa kanyang sariling pangangailangan. Okay? Alright. Mamaya po natin babasahin ho yung ibang mga comments ninyo, ho? Mga kababayan ho natin. Kanina po, nabanggit na po natin yung mga Muslim brothers po natin ay nag-shift na po ng support from Yorme to Ma'am Lenny Robredo. Gusto ko rin pong pag-usapan natin sandali. Itong nangyari po kay Calyot sa buknon po kahapon. At least natalakay po natin kahit ng konti. Pero tinitignan ko po yung mga reaction. Lalong-lalo na po ang Comelec. Comelec had no real reaction sa ginawa po kay Calyot. Pero ang hindi ko maintindihan, yung statement po na nanggaling po sa Philippine National Police. Sinisisi po ng Philippine National Police ang grupo po ni Calyodi dahil hindi ra po sila nagpaalam. Pagpapaalam? Kanino? Ang masakit nito, habang pumuputok ang mga security ng land grabber daw po doon. Kasama ho nila mga pulis at mga militar. But the police and the military never lifted the finger to stop the gunfight. Anong klase ho ito? And there is no comment from the Comelec about this. Magpapaimbestiga daw po sila. Ganun? Magpapaimbestiga ang Comelec? Grabe ho, mga kababayan. Si Calyodi and his group
responded to a call, complaint of tribesmen. Gusto nilang magpatulong po kay Calyon sapagkat inagawan po sila ng land grabber ng kanilang lupa. Masakit po ito, mga kababayan. Ang gusto ko sanang gawin po ng pamahalaan natin, pansinin po yung violence, pansinin po yung paggamit po ng baril. Bakit po walang comment talaga ang COMELEC? Bakit wala pong comment ang palasyo? Bakit balibaliktad ang comment ng PNP? Nakakalungkot po, mga kababayan. Saglit lamang po, meron tayo muling tatanggaping report mula sa ating kasamang Nestor Quintila. 1.45 billion pesos ang publikong infrastruktura ang napinsala ng Tropical Depression Agaton. Ito po, typhoon Agaton. Pakinggan po natin ang buod ng balitang ito mula kay Nestor Pogi Cagitlan. Nes, go! Inihayag ni Public Works and Highway Secretary Roger Mercado na ang bahagyang halaga ng pinsala sa pampublikong infrastruktura ng Tropical Depression Agaton ay nasa 1.45 bilyon na. Sa pagbanggit na sa pinahuling ulat mula sa DPWH Bureau of Maintenance, sinabi ni Kalihing Mercado na sa Region 8 pa lamang ang bahagyang halaga ng pinsala sa mga pambansang kalsada at tulay ay tinatayang nasa 1.30 billion na may 1.27 billion sa mga kalsada at 30 million sa mga tulay. Sa ilalim ng field validation, iniulat ng DPWH Region 12 ang 6.06 billion na pinsala sa mga pambansang kalsada habang ang Region 13 ay nagulat ng 118.4 million na napinsala sa mga pambansang kalsada at 27 million ang pinsala sa mga tulay. Samantala, nilinis at muling binuksan ng DPWH ang 47 sa 50 apektadong kalsada sa mga rehiyon ng Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Nililimas pa rin ng DPWH Quick Response Team ang tatlong natitirang saradong National Road Section sa Leyte at Southern Leyte. Sinabi ni DPWH Secretary Mercado na ang natitirang hindi madaan ng kalsada na lubhang naapektuhan ng pagguho ng lupa ay target na muling buksan bago matapos ang April 2022. Ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat para sa Your Honor Place. Maraming salamat, Nestor Pogi Cagitlan ng Batangas, Palakilong. Alay! Maraming salamat, Mark. Thank you very much. Galit na yung kaibigan mo, si Marie Ilagan. Hindi ko na mapigil ito. But I would like to encourage them all. Ilabas po ninyo ang niloloob po ninyo. Ilabas po ninyo ang inyong niloloob. Mel, ano ba ito? Sandali ha. Sandali. Okay. Nasa ko na ito. Okay. Alam po ni Yorme na ang number 1 ay si Pipi Lenny, kaya ganyan niya pinag-withdraw. Alright. Mel, Rodelio Militar tatabi, si Isko artista na naging politiko. Pero, ay sus, Mariano Garapon. Nawala. Ayan, At ito lang, mas magandang lalaki. Okay, nabanggit na po yan. Okay, nabasa ko na yan, partner. Alright. Sabi ni Mel, I am not an old, experienced hand at politics, but I'm now seasoned enough to have learned that the hardest thing about any political campaign is how to win without proving
that you are unworthy of winning. Read between the lines, sabi nga ho. Ay nako talaga. Ano kaya mananalo? Kung ang basis po ay paninira sa kapwa. Alam po ninyo, may mga politiko na hindi ko maintindihan kung bakit ang tulay po nila, ang tinutuntungan po nila, kasiraan ng kanilang kapwa. Kahit walang sira, sinasabi may sira. Para sila po ay magmukhang maganda. Hindi po bobo, hindi po tanga ang taong bayan para hindi po makita ang hidden agenda ho. Hindi po bobo ang mga Pilipino ho. Hindi po. Madali at saka napakadaling makita ho yung mga paninira na ganyan. No? Sharing Philippine COVID-19 updates at mano-mano na data analytics po, Sir Ben. Okay? Ito ay galing po kay Ma'am Angelica Paz as of today. Pang fifth na pa rin po ang Pilipinas ASEAN region. We have 365 new cases this day versus 170 yesterday. Kahapon. 117 new cases last April 18. Wala pong data kahapon. Okay. So, nag-increase po ng 114.7% in just 2 days or 195 new cases. Ang total active cases po ay bumaba naman from 19,923 noong April 18 versus 17,863 ngayong araw. Aba, magandang balita ito. That means marami pong recoveries na umabot po sa 2,000 plus. 2,060 ang total. Aba, maganda ho ito. Magandang balita ho ito. Pero meron pong pagkiluso ng virus. Pero sabi nga ng mga eksperto, ang sinasabi ko na negligible. Ang panawagan lamang ho. Ang panawagan lamang po nila, bago tayo pakampante. Bago tayo pakampante. Mag-ingat-ingat pa rin po tayo. At kailangan sumunod po tayo sa mga protocols. Yan. Sumunod po tayo sa mga protocols. Washing of hands, wearing of your face mask, at syempre po kung may pagkakataon, social distancing. Bago tayong masyadong magpapakampante kasi mabigat po itong virus na kalaban. Tignan ho ninyo pinagbulan ng virus. China sila po ngayon ang nahihirapan. Hindi po nila makakayanan. Masyadong mabilis po ang pagkalat po. Kung dito po sa Pilipinas yan, baka mamaya tayo mahihirapan. Unang-una marami pa pong hindi nabakuna. Nananawagan na po ang ating gobyerno, magpa-booster na ho tayo. Yung mga single dose pa lamang po ng booster, kailangan magpalagay na po ng pangalawa. Di ba? But they are still waiting for the final go signal from the FDA at tungkol po dito. Pero yung mga hindi pa po nakakapagpabakuna, magpabakuna na po tayo habang meron pang vaccine. Mahirap dito mga kababayan. Hanggang sumirit ang virus sa iba't ibang mga dako ng buong mundo. And they will be required to take the vaccine. Kapag kailangan na po ng Pilipinas sa bakuna uli, baka wala na ho tayong abutin. Ngayon pa lamang na meron pa tayo niyan, magpapakuna na ho tayo. Yung mga senior citizens po, ay wag na ho tayo magpatigas ng ulo. Kailangan tayo po ang magiging modelo para sa mga kabataan po. Okay?
Marie Ilagan, kami po ay nag-H2H campaign noong Palm Sunday. At house to house po yung ibig sabihin ng H2H. Oh. House to house campaign noong Palm Sunday. At nabigay ng mga t-shirts, bag, pamaypay, tsinelas at taho sa Aurora Boulevard. Ganyan po namin kamahal si VP Lenny. Mantakin ho ninyo yan. Oh. Pagkatapos kung anong tinatawag po kay Kalen, grabe ho talaga. Grabe talaga. Marie, continue the good work. Continue the good work. Sana ho, tularan po kayo ng iba po at marami po sa ating mga kababayan para matupad ho ang pangarap po natin pare-pareho. Na gumanda naman po ang buhay natin. Lalong-lalo na, umangat po ang dignidad ng mga Marlita. Hindi po yung palagi na lamang pong nasa laylayan. Alam po ninyo, ang iniisip ko po ngayon, sana ho, yung mga biktima po ng landslide sa Leyte ho, nakalulungkot po ang kanilang sinabi. Yung local government doon, sa Baypay Leyte, may sinabihan na po yung mga saan po kukuha ng pagpapatayo ng kanilang mga tahanan. Nakalulungkot to.
Sana ho, yung mga nananawagan po ng donasyon para sa mga kababayan po natin sa Leyte. No? Places where there was landslide, maraming mga sana po, idiretso na po ninyo sa mga biktima. Ho. Kung may pagkakataon din lamang po kayo, go there yourselves. And ayun na po, magbigay sa kanila, nakakaawa po. Sana ho, makatulong talaga ang ating pamahalaan. Walang discrimination. No? Wala po sana discrimination because all of them are victims of Typhoon Agatha. Sila po lahat. Tama po yun, Junior, na wala po tayo sa ere kanina. Hindi po nagkaroon po ng disruption po ang ating programa. I hope our audio is okay now. No? Sabi po ni Mel Rodelio Militante, mapapasubo yata ako. Nasa ramdam ko na ang pagkatalo ni Isko. Yes, magpapakanton na ako. Ikaw naman, Mel, kahit wala naman pong eleksyon, nagpapakanton ka naman eh. O, di ba? Bled Balyon is also watching. Good evening, Bled. Bled Balyon, magandang gabi po. Oh, okay. Alright. Itong susunod ho natin pag-uusapan, mga kababayan. Napag-usapan na po natin ito nung nakaraan. Pero hindi masyado. This has something to do with our oil exploration just dyan sa West Philippine Sea. Matatandaan po ninyo mga kabayan, April 6, pinatigil po ng Department of Energy ang oil exploration, mga survey po dyan sa West Philippine Sea. Pinatigil po ng Department of Energy. The DOE suspended operations of service contracts 72 and 75. Dalawa po ito na nag-survey, naggagawa po ng pagtingin ho sa ilalim. No? Yan po sa gawing Palawan. Inatigil daw po ito ng DOE on recommendation. Ito po, tandaan po ninyo. On recommendation of the Security, Justice, and Peace Coordinating Council. Ito po yung security ho natin dyan sa West Philippine Sea. Pinatigil daw po ito. Why? Because China, ito na, tandaan po ninyo, China had earlier warned Duterte not to send soldiers in the area of contention. May warning po na nanggaling po sa China. Matatandaan po ninyo. Kamakailan ho nakita po si Xi Jinping at ang ating Pangulong Duterte. We never knew what transpired in their meeting, only to find out that in a matter of days, eto na po, tigil po ang oil exploration ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea sapagkat ayaw po na China. Ngayon po, nagkaroon po ng pagpupulong ang ating Defense Secretary with the Defense Secretary of the United States of America, kamakailan, on this issue, mga kababayan. And upon his arrival sa Pilipinas, siguro, kinausap po niya ang mga authorities dito. Hindi ko alam kung sino po ang kinausap po niya. At hindi ko po alam kung sino po ang namamahala talaga dito sa SJPCC.
Security, Justice and Peace Coordinating Council. Naging paborable po ang message po ni Lorenzana. At dahil dyan, inare-resume po ng Department of Energy ang exploration po dyan sa West Philippine Sea. So meron pong katiting na lakas ng loob ang pamahalaan po natin na to ignore the Chinese warning ho na huwag tayong gumalaw dyan sa West Philippine Sea sapagkat pag-aari daw po ng China ang West Philippine Sea. Ito po ay paliwanag na walang pakialam ang China dyan sa West Philippine Sea sapagkat unang-una within the exclusive economic zone ng ating bansa yung pinagdarausan po ng tinatawag na oil exploration. And yung 9-dash line ng China has been invalidated by the arbitral tribunal. No? Ginawalang saysay po yan. Yan ang ginagamit ng China to claim the whole of the South China Sea. Pero ngayon po ay wala na pong visa yung kanilang claim. Ang problema po natin dito, nabubuli po tayo ng China. Even our president is being bullied here. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang po tayong tumigil kung nung nag-warning ang China na hindi tayo po pwedeng mag-oil exploration sa West Philippines. But upon the return of Lorenzana from a meeting with the U.S. State Department, mga kababayan, iba na po ang takbo ngayon. Pinare-resume ng Department of Energy ang trabaho po ng dalawang kontratista po natin. Ito po yung SC-72 at 75. Ito po yung kinontrata ng Department of Energy na magsagawa po ng pagsusuri dyan sa ginagawang oil exploration. Now, tanong, aaprubahan po kaya ng Pangulong Duterte ito habang siya po ay presidente pa po ng Republika ng Pilipinas? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? At hindi po itong babalaho ng China. Huwag kayong magpapadala ng mga sundalo ninyo dyan. Kung matatandaan ninyo mga kabayan, meron po tayong mga Coast Guard din po dyan nagpamanman sa nasabing teritoryo. Inaiikutan yan, sinasagi ng Coast Guard ng China. At wala tayong magawa sa ating sariling teritoryo mga kababayan. Why? Because our president is numb, is silent Nabuli po ni Xi Jinping ng China. I wonder what our president will decide pag nakita po niya yung kahilingan po ng Department of Energy to resume the contracts ng dalawa po nagsasurvey po dyan sa West. Sandali lamang po, meron tayong report, ulit final report mula sa ating kasabang Nestor Pogi Kagitla. 16 trace detection system i-deploy sa iba't ibang daungan ng BOC. Alamin natin ang detalye mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Let's go! So, upang patuloy na paigtingin ang kanilang kakayahan sa proteksyon sa hangganan laban sa mga pagpasok ng mga illegal na droga, ang Bureau of Customs sa pamamagitan ng Enforcement and Security Service ay naglunsad ng 16 na unit ng trace detection system na dapat i-deploy sa
iba't ibang daungan sa buong bansa mula sa Abril hanggang Mayo 2022. Ang TDS o ang New Tech ay isang makabuluhang karagdagan sa hindi mapanghimasok na kakayahan sa pag-inspeksyon ng kawanihan dahil ito ay idinisenyo upang tuklasin ang mga pampasabog, narcotics at mga sangkap ng droga. Ang pagtuklas ay nagagawa sa pamamagitan ng pagsampol ng hindi nakikitang mga bakas na mga particulate mula sa mga padala. Ang pagsubaybay sa TDS ay matatagpuan sa Customs Operations Center na itinatampok sa malawak nitong hanay ng mga sistema ng kaligtasan, pagpapatupad at seguridad at pinamamahalaan ng mga tauhan ng ESS. 2 unit ang bawat isa sa TDS na nakadeployed sa Manila International Container Port o at Ninoy Aquino International Airport, habang tig-isang unit naman ay nakadeploy sa Port of Cagayan de Oro, Port of Manila at Customs Anti-Drug Task Force. Samantala, ang natitirang mga unit ay dapat deployed hanggang Mayo ng taong ito na may tigi 2 unit sa Port of Cebu, sa Port of Davao at tig-isang unit naman sa Port of Zamboanga, Port of Limay, Port of Subic, Port of Clark at Port of Batangas. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa Your Honor Please. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla. Yan. Batangas, Balakilong. Alay. Meron pa tayong ilang minutong natitira ho sa ating Your Honor, please. Sa gabing ito, pinag-uusapan po natin kanina itong gusto ng Department of Energy na ituloy po yung oil exploration despite warnings from China. I wonder how our president will react to this. Pero kung ako po ang tatanungin nun ninyo, dapat lamang po atin ito eh. Pero ang China po ang nandyan because they are strong and mighty. Walang kaiban po ito mga kababayan, no? Sa ginagawa ni Putin, Vladimir Putin ng Russia sa Ukraine po ngayon. I wonder what is the latest now in Ukraine, pero talagang matindi po ang patriotism and nationalism of the people of Ukraine. Kahit dapang-dapa na po sila, laban pa rin. Oh, laban pa rin po sila. Alam po ba ninyong nangyayari ngayon? Pinaalis na po ng bansa yung kanilang mga pamilya, yung mga anak po nila at yung mga asawa po na babae. Yung mga kalalakihan po, nagpaiwan. Can you imagine this? Terrible po ito, mga civilians po nagpaiwan po sa Ukraine para lumaban. Tinuruan pa po gumamit ng baril. Hindi naman po marunong gumamit ng baril ang mga yan. So these are now in the front lines sa war against Russia. Matindi po ang kanilang defense. And luckily, ang puwersa po ng NATO, ito po yung National Alliance of ano ba ito? Yung Western countries po ay sumasaklolo po sa bansang Ukraine at sinusuplayan na po sila ng mga pandigma, gamit pandigma. And I think nakukumpleto na po ito. And even the Russians are siguro nag-iisip na po, kaya nananakot na naman po ang Russia po nananakot po sa Ukraine ang Russia. At ang sabi po gagamit kami dito ng nuclear arms. Gagamit po kami ng chemicals dito para mapahinuhod lamang ko kayo. Ang China dito sa atin, hindi pa naman po ginagawa yan. Pero very subtle ang kanilang ginagawa po dito sa atin. Kinakausap po nila ang mga pinuno natin para hindi magreklamo.
At sinasabi po ng mga opisyalis ho natin, this is our foreign policy ho dito. Ganun eh. Pero ang nakakatakot ho dito mga kababayan, sana po hindi pa po tayo na isangla, sana po hindi pa po tayo nabenta o napamigay. Sana naman po. Kasi kung ito po ang nangyari ho sa panunungkulan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, kawawa po ang taong bayan. Kawawa talaga ho ang taong bayan. We will be at the mercy of Chinese communists. Tignan ho ninyo ang nangyayari po sa China ho, mga kababayan. Nakikita lamang ho natin, ako, ang gaganda ng mga buildings ho dito. Ako, ang yayaman ho ng mga incheck. Hindi po. Ang mayaman po yung gobyerno ho nila. Yung mga namamahala sa gobyerno. Parang sa Russia din ho. Hindi po mayayaman na yung mga Ruso. Ang mayaman ho si Putin. Ganyan din po sa Russia. The Communist Party ho of China controls everything ho sa China. Pero yung mga citizens po nila, medyo hirap din po sa buhay. Okay? Kanya, ito po ang sana ipanalangin ho natin na ang ating bansa ho ay hindi po palagay sa kamay ng mga inchik na ito. At tayo naman po nabigyan ng pagkakataon na isulong po ang ating sariling soberanidad at sariling kultura, sariling buhay po bilang sovereign state. Okay? So, itong gusto ng sana, itong gusto ng Department of Energy, sana ho aprubahan po ng Pangulong Duterte ito. Ito po kailangan nun natin. Hindi po unlad ng ating ekonomiya ho kung we are totally dependent of what yung mga of the goods that we need in the country today. Gas, energy. Kung wala tayong sariling pamamaraan sariling materials para dito, we will be totally dependent upon importation from other countries. Pagka nagkaroon ng aberya, kawawa ho tayo. Kawawa tayo mga babae. Kanya I hope yung meeting po ni Lorenza na sa Amerika ay sundin na po ng ating pamahalaan. At itabi na po yung warning ng China para makapagsimula na po tayo sa hangad ng ating pamahalaan na magkaroon po tayo ng sariling oil production dito po sa ating bansa. Okay? May mga comments pa. El Rodelio Militante, for me, the fact that so many successful politicians are such shameless liars is not only reflection on them, it is also a reflection on us. When the people want the impossible, only liars can satisfy. Grabe naman talaga. Okay? Mom, Vanessa is watching. Mom, magandang gabi. Magandang gabi, Tata Ben, Miss Universe, Adeline, and to all our BSC loyal viewers. Stand for someone who has the right platform. Kung may kasabihang you are what you eat, meron ding you are who you vote for. Galing ha? Again, your choice reflects your values. God bless our country. Ito sana ho talaga may update ko natin sa mga isipan ng ating mga kababayan. Your choice reflects your values. Kung sino ang iboboto mo, reflection po yan ng mga values na sinusunod mo.
Kung ang gusto mong iboto, halimbawa, ay may bahid po. May bahid pala ng korupsyon. Papayag ka na siya mananalo. Parang kumakampi ka sa masama. Yan ang sinasabi po dito. A reflection of your values. Parang kinakampihan mo ang masama. Siguro, itatanong natin sa atin, bakit? Sino bang hindi masama ho sa atin? Hindi po ganun ho. Maganda po sana na pag-aralan din ho natin, pag-isipan po natin mabuti kung ano talaga ang masama at mabuti. Kasi mahirap pong intindihin po ngayon ang mentalidad ng bawat Pilipino. Hindi, wag tayo magbabanggit po ng ibang mga lahi. Tayo mga Pilipino na lamang pag-usapan ho natin, ano ba talaga? Alam po ba natin kung ano ang masama at ano ang mabuti? Siguro nga po, mga kababayan, pagkukulan po natin ng pansin. In our early studies yung mga elementarya pa lamang ko na good manners and right conduct, unfortunately ngayon, wala na nga yung good manners and right conduct, kanya hindi na, yung mga kabataan ngayon, hindi nila alam kung ano yung tama at mali. Alam na nilang yung kanilang iboboto ay may bahid ng korupsyon. Corrupt talaga. Pero naninindigan pa rin naninindigan pa rin. Gusto ko Alayaan ko ito, karapatan ko ito. Yan ang katwiran ng iba sa atin. At nananatili sila na yan ang posisyon. To the end. Napakalungkot sapagkat mahirap pong pilitin. Mahirap pong pilitin. We can only pray for them. And hopefully nga po mga kababayan, matutunan ng ating mga kababayan ang katotohanan na yung choice natin kung gusto natin magnanakaw. Alam na po natin magnanakaw, sinungaling, so. Alam na po natin yan. Pero, maninindigan pa rin. Siya pa rin ang iboboto. Medyo mabigat po yata itong pasanin sa dagong ulit. Di ba? Sana mapag-aralan po natin. Your choice reflects your values. Sabi ni Bong Elisa. Bong, kamusta ka na dyan? Bernard Munoz Sabonte, Tony Salaw and family or others are watching with you. Maraming salamat po. Junior Dal, pag si VP Lenny ang nag-jet ski, dala ang American flag papuntang WPS, atras sigurado mga barko ng China. Hopefully, ito yung mangyayari Because I think the United States of America has given the go signal to the Philippines through Lorenzana. Kanya nga po, ipinupush muli ng Department of Energy na i-lift yung suspension sa dalawang kinontrata po nila magsasagawa ng pag-aaral sa oil sa production po natin ng oil dito po sa West Philippines Sea. I do not know kung ito po ay seryoso na. At sana po seryosohin na po talaga ito, mga kababayan. Kasi as I've said earlier, ito po ang kailangan natin. Dapat meron tayong sariling pagkukunan ng gamit po natin pang-enerhiya. Hanggat wala po tayo niyan, mananatili po tayong parasite sa ibang mga bansa.
At alam naman po natin, ang parasite ay hindi po pwedeng magdikta. Di ba? We are at the mercy of powerful countries. Mel Rodelio Militante. Usually, most politicians are corrupt as they do not represent the masses that voted for them, but rather they choose to return numerous favors to the corporations that funded their election campaign. Ito ang usual na dahilan kung bakit ang mga elected officials po natin ay nauuwi po sa talagang corruption. Sila po ay pagka nanalo ho, suportado ng malalaking mga negosyo. No? Ang focus po nila is to return the favor to their patrons. Eh, sino po ang mga patron ho nila? Eh, siyempre, mga negosyante. And yung mga mahihirap, mananatiling mahirap. Sila ang pinapangakuan ko kasi sila po ang boboto eh. Yung mga mahirap ang boboto ho dito sa corrupt na ito eh. Dito sa manok ng isang negosyante o maraming negosyante o 3-4 na mga negosyante malalaki. After the election and this politician wins, hindi po ang taong bayan ang paglilingkuran. Kung hindi, ang mga negosyante nagpanalo sa kanila. And mapapansin po ninyo ito mga kababayan. Sa mga kongresista ho natin, sa mga senador ho natin. Ngayon, napapanood ho natin, accomplishments daw po nila. Pero tignan ho ninyo, nangyayari po ba talaga ang kanilang mga sinasabi? Pagbahay, edukasyon. Nako, Diyos ko po mga kababayan. What kind of education do we have today? What kind of health programs do we have in the country today? Nakakalungkot to mga kababayan. Kanya, we have to, kailangan mag-isip-isip na po tayo. Kailan po ba natin gusto na makitang uunlad din po ang ating bansa? Okay? Patas Balita is watching. Good evening, Patas. Nestor Kagitla is also watching. Padre, magandang gabi sa iyo. Sir Ben, sabi po ni Patas, abangan ang COVID-19. Pagkatapos daw ng eleksyon, tuloy ang vaccine pa din daw, Sir Ben. Ngayon pa lamang ho, nagbabakuna na po sila. And sinusulong na nga po, talagang pinupush na po yung pagpapabooster ho sa mga yung pangalawang booster shot. Kailangan po isagawa natin ito ngayon sapagkat may mga palatandaan ho na nakikita po ng mga eksperto sa kalusugan na maaring mag-search tayo muli after the election. No? They were expecting, yung mga health experts po natin, were expecting that even after this Holy Week, meron pong pagbabago sa bilan ng COVID. Meron naman po bahagya lamang ho. Kaunti pa lamang kanya. Hindi po alarming. It's not in the alarming stage. But they continue to tell us na pagkatapos po ng election, medyo gagalaw po ang bilang ng COVID cases dito po sa ating bansa. At baka kailangan ho natin ang bakuna muli. But we are one in urging the people now at kung meron na tayong pagkakataon at meron pa rin pong bakuna ho dyan, no? Magpabakuna na po tayo. Kasi hindi po natin alam kung ano mangyayari talaga. Sa mga nabakunahan na may booster shot,
tayo pwede nang ipagmalaki sapagkat, itong mga variants po na virus po na nandito po sa atin and in other countries din po ay hindi po severe. Ang tama po sa pasyente kung ito po ay bakunado na. Pero kung hindi po bakunado, yun, namamatay. Katulad po yung mga namamatay sa ibang bansa. They are not vaccinated po. Walang kaibahan po niyan dito sa Pilipinas, mga kababayan. Pagka hindi po tayo nabakunahan, may problema po tayo. Kanya gusto ng ating pamahalaan. Sana magpabakuna na rin tayo. Patas balita, ikaw ba nagpabakuna na? Bakunado ka na, Padre? Del Rodelio Militante. If you have been voting for politicians who promise to give you goodies at someone else's expense, then you have no right to complain when they take your money and give it to someone else, including including themselves. Kukuhanin ho sa inyo ang pera ninyo. Ito ang nangyayari po sa matagal ng panahon. Philippine politics is like that. Sana we should learn, and we should have learned from our past experiences already. Dapat napapag-aralan na po natin ito. At wag na gawin pa. Kapag talagang wala pang punlad doon. For as long as corruption is the name of the game in politics, in Philippine politics po, mga kababayan ko, wala ho tayong paroroon. Kung ang ilalagay ho natin Pangulo ng Republika ng Pilipinas, corrupt din po. Ay naku, ano mangyayari ho? Bakit gustuhin ho natin na corrupt yung ating ilalagay? Meron naman pong dalisay ho dyan. Diba? Meron naman pong talagang may puso at may pagka-makabayan, maka-Diyos na nakahandang maglingkod sa ating pong mga kababayan. Dapat ito po ang tangkilikin mo natin sapagkat ito pag-asa ng ating bansa. Ito po ang tunay po natin pag-asa. Hindi po yung mga nagkukunwari na, ay, ibangon natin ang ating really? Ay, nako talaga naman mga kababayan. Nakakalungkot po pagka na dapa tayo muli. Mahirap na po tuloy makabago. Diba? Mahirap na makabago. Final issue mga kababayan, meron pong activity po ng National Bureau of Investigation. Nag-file na po ng kaso sa mga opisyales po ng PhilHealth, dating mga opisyales ng PhilHealth. NBI files graft RAPS versus former PhilHealth president and 10 others at the Ombudsman. Ayan, at least meron pong nakikita na paggalaw yan sa PhilHealth. Ala ko noon po, mga kababayan, talagang walang pag-asa kahit magpapaimbestiga pa po, kahit pagkakaroon po ng public hearing, pagdating ng panahon, walang nangyayari, walang nakukulong sa mga kurap. Pero ito po ngayon ay meron pong pribadong mamamayan na nagreklamo po dito po sa mga opisyales ng PhilHealth. Kinasuhan po ng NBI ang dating presidente po ng PhilHealth na si Dr. Celestina Maria Jude de la Serna. Ayan. Kilala po ba niyo? Nadidinig na po ba ninyong pangalan nito? Former PhilHealth President and CEO. Kung matatandaan po ninyo, mga kabayan, itong si de la Serna was fired by the President, Digong, si Digong, in 2018. Anong dahilan, Lavish travel expenses and allowances. Patakin ninyo.
Isang araw gumagastos po ng 3,800 pesos. Sa kanyang hotel lamang ho yan. Grabe na talaga. Oh. So, nakasuhan na po ito. Pero, ang kanyang kasalanan, as head of the PhilHealth, hindi po niya inaprubahan yung application for accreditation ng isang doktora na magkaroon po siya ng parang health provider. Tinanggihan po ng tinanggihan po ng aprubahan po yung renewal for her accreditation as a healthcare provider. Ipinangalandakan po ng head ng PhilHealth noon na ito si Doktora Lailani Mercado Asis ay may kaso po sa COMELEC, ay may kaso po sa PhilHealth. Kanya hindi po nila in-approve yung kanyang accreditation. Pero nag-investiga po ang NBI at napatunayan po nila gawa-gawa pala ni De La Serna ang paratang na kaso. Kaya na pag-isipan na po ng NBI na mag-file ng kaso laban kay Doktora Celestina Maria Jude De La Serna at 10 sa kanyang mga kasamahan sa PhilHealth. At isa po dito ay Vice President po for the NCR, National Capital Region. They will have to answer charges against them for violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka yung conduct of code of conduct po para sa mga government employees, ethics, ethical standards for government officials and employees. Yan po ang kaso itong mga opisyalis ng PhilHealth that is now pending before the Ombudsman, filed by the National Bureau of Investigation. Okay? So, I think this is about it for tonight, mga kababayan. Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please, ngayong gabi. Nagkita-kita po tayo muli bukas sa ganito rin oras, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Sa lahat po ng mga nag-participate, thank you very much. Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody.